So yun na, good morning, good afternoon, and syempre, good evening pong muli sa inyong lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And nagbabalik para magbigay ng isang reaksyon regarding nga po dito sa unang pagbisita ng Team Kalingap sa bahay po ni Biancy, dahil nakaugalian na nga po na pagkatapos ng turnover ay muling binabalikan para malaman kung meron nga bang kulang or may mga diferensya kung anuman dun sa bahay na tinurn over. So, ayan po guys. Supposedly, ay kasama si Kuya Bal. Kanya nga lang ay merong ibang lakad. Kaya napag-utusan niya po ang aming presidente na walang iba kundi si Birador. So, yan guys. Sa mga hindi pa po nakakakilala, subscribe po natin si President Birador. Yan po, presidente ng Karepa po, mga Kalingap Reactors. And syempre kasama din po niya si Carla guys. So ito ay hindi lang basta pag-check up dun sa bahay ang mangyayari kapag ganito. Alam nyo na, mas marami po rito ang maritesan. Kaya huwag pa kayong aalis hanggang dulo ng video na ito guys. And huwag po natin kakalimutan supportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Adra Vlogs and Kalingap Rob po. Ganun na rin po sa mga partners, Kalingap partners. And syempre sa aking mga litimo na reactors. So yan guys, samahan po ninyo ako. Pero huwag kalimutan magtamsak guys. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na po yan. So let's go. Samahan po ninyo ako. Yes, sir. So ito na mga kaibigan, mga kalingap. Narito tayo ngayon sa bahay ni Biancy at bibisitahin natin. Lingid sa inyong kaalaman mga kaibigan ay katatapos lang ng ribbon cutting. Yes. Itong bahay ni Biancy at alamin natin kung ano ang pakiramdam ng Nina Biancy na nakalipat na dito sa ganito kalaking bahay. At kasama nga natin si Binibining Carla. Ayun, palakpakan naman natin guys. Ayan. Carla, for the first time na makakasama ka namin dito sa vlog at magkasama tayo na iba-vlog natin si Biancy at nandyan nga sila sa loob. At siguro ninanamnam nila yung sarap ng tumira dito sa ano mo muna bago natin pasukin yung bahay ni Biancy. Sobrang ganda po yan, sobrang laki po. Hindi lang basta-basta talagang mansion po. Sobrang ganda. Oo. Ayun guys, nagandahan si Carla sa bahay po ni Biancy, And ganoon din naman po yung bahay ni Carla guys. Napakaganda rin po. And sa tingin ko, hindi pa tapos na siguro guys ngayon, yung kanilang pabakod at ang pagsemento po sa kanilang, yung front lawn, supposedly. So yun, tuloy natin. Bahay ni Biancy, So tara Carla, at katukin natin si Biancy. Nakakailang naman yung mga tingin ni Carla, nakakahiya tuloy din. Grabe si Birador. Tuloy ako, tara Carla. Tayo? Magkatok. Ay! Mabubukid siya sagad sa atin na isang magandang dalaga. Pasok na tayo, Carla. Ayan, Biancy, magandang araw sa'yo. Kasama namin si Carla. Kasi... And yung guys, maputol ko lang saglit. Napansin ko lang kasi dumadami na rin po yung mga, yung mga fans na bago. Regarding nga po sa pagka nagkasama si Carla at si Biancy, meron silang tawag dyan guys, yung Carzi. Yun, so shoutout din po sa inyo lahat dyan. So, tuloy. Pumunta kami doon. Ay, pasok pala tayo. Pumunta kasi kami doon sa school nyo. Eh, wala ka. Sabi ng teacher, absent ka daw. Absent po. joke lang. Hindi, pumunta kami doon. Naghatid kami nung lamisa, noong sopa. Sama namin si Carla. Para sa ganun. Kaya namin kasama si Carla para kilala. At, Kilala po yun. kilala. Sikat Grabe nga ang ngiti ng mga teacher niya Kasi nakita si Carla. Kaso si Carla, nahihiya pa doon sa kanya. Mga teacher. Pareho lang si guys, si Carla at si Biancy na mahihain. Yun nga sabi ni Berador na galing sila dun sa school ni Biancy at ni Carla. And naghatid ng mga kung ano-ano mga tulong. And yun, mahihain din daw si Carla guys sa mga teachers. Pareho lang sila ni Biancy. Yun. So ngayon, nandito kami ngayon ni Carla. Tumadit kami sa'yo para malaman namin kung ang isang Biancy ba ay satisfied na matulog. Sobra? Satisfied. Sobrang satisfied, siyempre.
medyo hindi po sanay kasi dati po doon po kami sa matutulog. Tabi-tabi po kami ng kapatid ko. Hindi po talaga ako nag-iisip talaga sa kwarto lang. Pero So yun guys, no, pasensya na, medyo hindi po ganun kaganda yung audio nito, kaya gusto kong ulitin na lang po yung sinabi ni Biancy. Sobrang satisfied sila sa bagong bahay. Kanya nga lang, naninibago guys, dahil doon po sa pinanggalingan nilang bahay, ay tabi-tabi silang magkakapatid matulog. Ngayon, naninibago siya rito dahil ang lalaki po ng mga kwarto at hiwa-hiwalay. Yun din po yung sinabi ng kanyang nanay na itong si Biancy ay talagang pumapasok pa rin sa kwarto ng mga kapatid niya. Doon nag-i-stay, nakikipagkulitan. Ganon din po sa kwarto ng magulang niya bago siya matulog. So, laki na po kasi ng bahay, di ba guys? Talaga nakakapanibago. Yun. isa lang medyo na pa. Hindi ka pa sanay na walang katabi. Tawag niyo ko si Papa Hitch, ano talaga. Tawag si Carla. Hindi. Doon sa inyo kasi sa, ibig sabihin, kayo magkakapatid ay magkakatabi. Yan. Ngayon, ikaw na lang mag-isa sa kwarto mo. Hindi, ako kasi, ganito, kaya kami nakapunta dito, hindi namin kasama si Kuya Bal, kasi pinuntahan din sila Kuya. Yun. So ngayon, kasama nga namin si Carla mula dahil pupunta doon. So, sinamantala na rin namin na dumaan dito. Pero, nahiya man ako, magagandang dalaga man yung mga kausap ko dito, mga angels. Ay, ito, Beyonce, di ba, noong ribbon cutting natin, as in, marami ang nagagalit sa atin. Hindi lang sa'yo, pati sa akin, kasi ako daw yung kinukontak ng iba para makausap ka or makapagsabi kung ano yung dapat sabihin. Pero hindi ko nasabi na magpasalamat ka doon sa mga tao na yon. At hindi ko rin naman kasi nga, wala rin akong signal. Sinsya na po sa mga hindi ko nakabagin na sa naman. Kasi, governor baga yung, yung bisita. So yun na nga po, marami daw nagagalit before nung sa ribbon cutting. Gawa ng may mga nagpapahatid ng pagbati o kaya kung ano man po, hindi naman sila makadirekta kay Biancy, busy po yung tao. And kaya minsan pinapadaan po nila kay President Mirador, wala rin daw siyang signal. So yun, siguro naman po ay maintindihan dahil sobrang busy naman po nung araw na yun. And besides, may mga bisita sila ba, kumbaga nalilito na sila kung anong kailangan gawin doon. So yun. Kung pinasalamatan ko yun yung ribbon cutting. Hindi yung ibang mga yung mga ibang supporter baga, yung ibang mga Pasensya na po. Pasensya na po. Kasi na-overwhelmed din si Biancy. Yan. Kasi ikaw, Carla, tatanungin ko. Pag nakaharap mo ba ang isang governor, ano feelings mo? Mailang kang magsalita or ano? Siguro po yan sa gano'n. Mahihiya din po ako, kuya. Normal. Siyempre po, ang tawag niyan, governor lang po ito. Nakakaya baga po. So, hindi rin natin maalis kay Biancy na mahiya din. Ninong? Pero, Ninong. Yun. Baga? Unang sa kasal po Grabe. Diba sabi ni Gob? Kinasal ang pati po yan. Oo nga, pinasal na pala. Diba sabi ni Gob, kung ano man ang marating ninyong mag-asawa. Naalala niyo yun guys, yung sinabi ni Gob dun sa ribbon cutting na napagkamalan silang mag-asawa and sabi nga po ay mag-aasawa pa lang, magpapakasal pa lang. And yun nga, pwede maging ninong si Governor and si Carla mukhang may alam din sa mga nangyayari guys. Actually, magkasama naman po daw lagi yan, si Carla at si Biancy. Yan guys. May mag-asawa. Ano naman ang dito sa halimbawa, may nakita ka bang pagkukulang o need pa dito sa bahay mo? Halimbawa, hindi mo sa electric pa, wala na. May inayos lang po si Papa dito. Brother na. Hindi po na gano'n. Okay. Yun. Ay, may pasabi pala yung mga viewers, hindi ba daw dinalaw si Elsa, doktor? Hindi ba daw dinadalaw? Wala ka daw kay Ed. Wala man po sa hospital si Kuya. Kaya ka. Sa kanila ko po yung pinuntahan. Uy, sana. Grabe.
So yun guys, no, kung hindi nyo po masyadong narinig, dahil nga po hindi maganda yung audio nito, ulitin ko lang. Ang katanungan, marami daw nagsasabi na hindi man lang daw dinalaw ni Viancy nung nagkasakit si Edo po, ano? Akala siguro nila na hospital or tumagal sa doktor. Ang katanungan kasi bakit hindi mo lang dinalaw sa doktor or ano? So ang sagot naman po ni Viancy, hindi naman daw po na hospital si Edo. Kaya dumalaw siya dun sa bahay mismo ni Papa Eds. Grabe. Hindi man lang siguro na vlog yun guys, pero ngayon ay alam na natin, grabe. Pababayaan ba naman ni Viancy yan? Siyempre, hindi. Hobby niya yun eh. Di ba guys? May bulong pala. Sa bahay po. Sa bahay, grabe. Ayos yung bulong ni Carla. Pero ikaw nang tanongin ko si Bakit. Ano sa palagay mo? Na ano po. Ano na sila? Bubulong ko na, baby. Ano yung ano na? Wag po na silang pangunahan. Grabe. Napaka-safety naman ng kasagutan ni Carla. Tinatanong kung ano naman ang alam niya sa EDSI. Grabe, Nagtanong muna siya kay Viancy kung ibubulong na ba niya yung kanyang nalalaman at mukhang may nalalaman nga itong si Carla. Kaya lang naging safe na naman po yung kanyang kasagutan na huwag daw natin pangunahan. Yun. Viancy. Hindi. Kaya inatanong ko kay Carla kasi lagi man kayo mag-asama. Yan. Kasi lagi maging school nyo. Ito, Viancy, nagtanong ko na ito kay Carla. Kasi yung tanong ko kay Carla kanina ay itatanong ko din sa'yo. Halimbawa, Viancy, na mas lumago ka pa ng lumago. Ibig sabihin, kilalang kilala ka na at ikaw na yung part na nasa ruro ka na ng tagumpay. May plano ka ba sa school na iyong pinagmulan or may plano ka na halimbawa ang iisipin mo makatulong ba ito? Tulong. Oo, meron ka rin plano. So, sa paaralan na. Yung talagang stable ako. Yung kaya ko na po talaga matulong. Kasi ngayon, ako pa lang din naman po pag hindi na po sponsor, nakakaya naman. Ay, tama. Yun. Ang ganda. Tama. Ang ganda guys. Ang ganda po ng tanong na yan, tsaka kasagutan guys, no? Kasi tinanong ni President Pirador, si Viancy, kung kapag sakaling naging nasa rurok na daw ng tagumpay itong si Viancy, kung may plano daw ba itong balikan yung kanilang school na yun, high school po, yung eskwelahan nila ni Carla. At maaaring tumulong kung ano man tulong ang may bibigay niya. Yan kasagutan naman po ni Viancy guys ay maaari kapag talagang stable na siya. Pero sa ngayon, hindi pa naman daw po siya stable. Tsaka syempre, alam naman po natin lahat na nanggagaling pa naman sa mga sa Kalingap lalo. Unang-una na sa Kalingap, nanggagaling sa Kalingap, yung kanyang mga kinikita, at saka sa mga nagbibigay ng mga sponsors, and siyempre, doon na rin po sa kanyang trabaho po, dahil po siya ngayon ambassadress po siya ng elegansya. And guys, i-congratulate din natin si Viancy at si Carla, dahil may bago na naman silang trabaho, at sila ngayon ay mga professional na model po ng Velvet Box. Grabe. Yun. Kaya matured ka na sa mga bagay-bagay. Ganyan na talaga pag nagmamahal ng Grabe. Matindi magmarites si President Mirador, Hindi, ganito yan kasi. Pagka ang mahal mo daw ay medyo diretso mo na. maedad sa'yo ng kaunti. As in, mas i-improve din yung iyong kaisipan sa mga bagay-bagay. Ano sa palagay mo? Grabe, Kailangan din. So guys, ang sabi kasi ni Mirador, inuulit ko po ulit dahil hindi maganda yung audio gaano. And ang tanong kapag ka daw ba nagka-boyfriend ka ng medyo may edad sa'yo, ay mahahawaan ka daw ba ng pagka-mature ng pag-iisip? Actually, alam naman po natin yan na ever since matured na mag-isip si Viancy, mula umpisa pa lang, talagang yun na yung isang kinabibilaban po ng lahat ng mga netizens at lahat po ng mga nakakakilala sa kanya, di ba?
And lalo na siyang naging matured, no? Siyempre, nakakasama na niya si Papa Eds. At yun nga po, ang sagot ni Biancy na yes, tama. So yun, tuloy. Kailangan. Ito, marites ko na talaga. Sus, marites talaga. Totoo bang lagi kayong kakatampuhan ni Papa Eds? Minsan, pero ano, nagiging naman. Nag-uusap kayo ng personal na nakinig si Carla. Grabe guys, sorry talaga dahil hindi maganda yung audio. And ang katanungan naman po ngayon ni Birador ay kung talagang nakikita sila palagi ni Papa Eds. And sabi nga niya, minsan, at ang pinag-uusapan nga daw po, personal. Nag-uusap ng personal. So yan po, grabe. Ang dami nating nalalaman dito ngayon. Grabe talaga si Pres Birador. Akala ko ba ang pagpunta dyan para bumisita lang. Mas maraming marites Shout out, Boss Birador. Shout out. Nakinig si Carla. Pero ayaw sabihin ni Carla kasi ewan mo na aminin kasi hindi kasi kaming mga marites kasi inaabangan namin yung kamis na pero nung last part kasi part ba yun? 73 ba o 71? 73. Mas kabisado pa ni Carla. Nilagnat si Papa Eds doon sa salita mo na I love you. Grabe. Tinamahalan ka man na. Ba't hindi pala yung si club nung I love you ng isang dyan. Kasi kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Papa Eds Grabe. Marites. Yan ang I love you yan. Ayun tuloy, inulit na naman kasi nga nagkasakit daw kinabukasan si Papa Eds pagkatapos sabihan siya ng I love you ni Biancy at inulit na naman po niya ngayon. Grabe. Biancy, kausapin muna namin si Nanday, si Mama mo. Malaman din Yan. namin yung kanyang sa loading. Ay, ang ganda naman ng labahan nyo. Wala palang lang labahan dyan? Ay, maganda sana kung dito sa parting ere. Oo. Hindi, kasi para yung, Tsaka nag-ampiyas. obvious dito, dapat pala may, rito na kaunti. Kasi pag dating mo dito, lupa na. Dr. Lab. Ayan guys, no? Napansin ni Birador, kasi nga naman flat na flat po yung wall na yun, no? Kumbaga talagang gumagapang na rin po ang dyan, tubig kapag naulan. At siguradong papasok po sa may pintuhan po, dahil talagang gumagapang. So, ang suggestion, maglagay daw po ng canopy para pang-prevent po sa paggapang ng tubig. Papasok sa pintuan. Pero kung ako guys, kung po pwede lang, no? At kung may magagawang paraan, para sa akin maganda malagyan dyan ng dirty kitchen, guys. Dirty kitchen talaga. Kahit simple lang. At saka may mapwestuhan na rin ng paglalabhan nila, Ayun, mas maganda pa sana yun kaysa canopy lang. Total, laki pa naman po ng space nila sa likod dahil 2 lote nga po yung pag-aari ni Biancy dyan. Di ba guys? So, tuloy. Tingnan mo to, Dr. Lab. Project ka sa akin. Ito, lagyan mo ng dito, Dr. Lab, Canopy. Yung pinakang ganun lang na kaunti. Para, ito yung labahan. Tawa si nanay. Tapatawa ka na tinawag ko si Dr. Lab. Uy, taba-taba, ching-ching. Kasi Dr. Lab, tinan mo. Pag tumapak ako dito, Putik na. putik na to. Ikaw ba naman yung ama-amahan ni Biancy? Yun. Huwag na akong anahin dyan Dr. Lab. Kasi ikaw man yung dito. Kaya, Actually guys, si Dr. Lab tsaka si Red Saint, laki din po na nagagawa nila sa vlog na ito ni Kalinga Prab kay Biancy. Ang lakas po nilang mag-shoutout sa mga titas. Tumutulong kapag may kailangan. So yan po. Ayun. Ang nagagawa po din nagagawa ni na Dr. Lab tsaka ni Red Saint. At saka sila po yung nag-aasikaso talaga ng mga pinapadala or mga budget para dyan sa bahay ni na Biancy. Padala galing sa mga titas. So yun guys. Ngaka mo yan, isang na dito. Para
pag ano dito, pasok galing dito, as in maganda na. Ano na, kumusta naman pala ang buhay ninyo dito bilang Ayos lang po. bagong naninirahan sa isang magandang bahay? Ano nga po, naninibago. Naninibago kayo. Hindi, si Beyonce, nakausap ko. Si Beyonce daw, naninibago kasi hindi niya katabi yung mga kapatid niya. Nalulungkot siya. Mag-isa siya. Oo, mag-isa. Minsan, bago siya matulog na, nag-ahararutan sila. Yun. Magkakapatid. Minsan, nandun siya sa kabila. Oo. Malambing po kasi. Oo nga daw. Halata naman na malambing si Beyonce. Kasi sa ibang yun, wala na akong dyan kasi lakas. Mag-isa na lang ako dito sa kwarto. Pero siya gusto niya makatabi si Taba-Taba-Ting. Tama. So, napunta muna yan sa kwarto namin. Papasok talaga yan sa kwarto niya pag natulog na. Kakabit pala ito. Ano po yan? Pag nagluluto po pala, Exhaust fan? Bakit na exhaust fan dito? Ito, Ano yan, Boss Birador? Ang tawag po dyan ay range hood. Yan po yung humihigop ng usok, tsaka amoy na rin kapag kailangan dyan, tapat na tapat doon sa lutuan, doon sa kanilang, ito po yung kalan or oven. Nakatapat dapat dyan for at least mga 3 feet siguro. Gano'n, para mahihigop niya po yung usok kapag ka po nagluluto at ilalabas niya sa labas ng bahay. Range hood po ang tawag po dyan at kailangan nakatapat po sa oven mismo. So yun guys. exhaust fan. kakabit. Yan daw po nga yun ay Dito. Yung kalimitan dyan sa may Hindi po. Sama namin si Carla. Naghatid kami ng doon sa dating school ni Carla. Yung school ni Beyonce. Oo, sa Bambuan. Ay, naman, ang pag ni Beyonce, napalayo yung school niya. Opo, inaano siya ng papa niya. Hatid-hatid niya. Silang tatlo. So yun yung yun yung isang katanungan before dahil napalayo na nga si Beyonce doon sa kanyang school kung paano na siya nakakapasok at nakakauwi. So yun pala guys, yung papa pala niya ang talagang naghahatid sundo ngayon. Syempre minsan si Papa Eds din naman kapag walang vlog si Papa Eds. Oo. Ay, ang ingay na. Ang ingay. Yung price na sa amin. Bukas, sama namin baka hindi namin pasama si Papa Eds bukas kasi masakit pa yung Sabi ko nga kay Papa Eds, baka noong mga nagbinuhat-puhat kasi, di ba pag nung kami dito, magkakot kami ng mga lamisa, ay tumutulong pa rin si Ido. Sabi ko, huwag ka nang tumulong. Siyang ka lang kasi, kaya mo namin yan. Hindi, si Ido kasi yung tao na ayaw nung nakatingin lang. Tama. Diba? Parang swerte ka sa magiging Ay, grabe. Ano sa malagay mo? Iba talaga si Birador. Pasado kaya? Pasado kaya? Siyempre pasado. Pero kung sa'yo? Ay, naman si mabait naman. Magalang naman. Yan. Galang na talaga. At saka hindi siya yung tipong harsh na lalaki. Opo. Talagang siya, pag kasama niya si Beyonce, talaga siya. Yan puro pabor nga po yung mga sinabi ng nanay ni Beyonce regarding kay Papa Eds. Magalang, mabait, at hindi siya harsh. So yun, lalo na daw pagkasama si Beyonce, talaga magalang siya. So talagang magugustuhan ng kahit sino siguro na magiging soon to be biyenan. So yun, lakas. Ginagalang. Ginagalang niya. Kasi, Ginagalang daw si Beyonce, guys. Pares man tayo kaming lalaki. Ba't iba yung uri ng lalaki? Yun pa ang pinakamaganda sa lahat yung ginagalang ko. Correct. Napapagkatiwala. Tama. Ano pinag-asikaso mo? Kukumustahin ka lang namin? Palit ko nung Nang dyan sa taas sa kwarto ni Beyonce. sa kwarto ni Beyonce. Yung doorknob. Bakit sira na? Sira po. Kahit yan, sira naman yan. Hindi naman Grabe. lalak. Yan po mga doorknob. Hindi na. Ito? Oo, kaya binilihan ko po dun sa taas. Binilihan ko din yan. Sira pa po. Oo. So yun guys, no? Yun, yung mga doorknobs na naikabit ay hindi raw siya gumagana.
So, napaka-unsafe po nun kasi kahit daw ilock sa loob, ay nabubuksan pa rin sa labas kahit hindi gamitan ng susi. Kaya sabi ni tatay, bilhin na lang niya ng bagong doorknob, pati yung kwarto ni ni Biancy, tsaka yung doon sa front door, tsaka yung sa back door. Yun po. Grabe. At po ganyan, kahit ilock mo siya, na bubuksan po sa labas. Kaya linagyan po ng lock. Ito pala. Oo, para safety kasi ano yan, mas maganda na Kasi minsan na punta ka ako din sa may baboy namin Oo. na naiwan lang dito. Pati panatilihin ninyo na huwag yung habang yung gawa ninyo kanina na yung bahay ay lagi nakasarado. Hindi naman sa sinasabihan natin na parang sama ng ugali nito mga ito pag sarado. As in, iba na yung buhay ninyo ngayon. Isa nila. Tama. Na Tama. open yung bahay. Marami na pag mawawala. Hindi naman po yata. Hindi. Hindi, alam ko. Hindi kayo Para nagkakaroon. sa akin, parang Ganun pa rin. hindi man, parang ganun pa rin. Oo, I know. Okay. Sabi nga ni Berador guys, ay panatiliin yung safety hanggat maaari. Magsara ng pintuan po sabi naman po ni tatay, parang naman po yung ganun. Kumbaga, siguro hindi maganda para sa kanya. Pero kung ako po, may sarili akong opinion dyan, kailangan talagang mag-adjust yung papa ni Biancy. Dahil iba na nga po yung bahay nila, At saka, alam naman po natin na marami ng mahalaga o mamahalin ng mga kagamitan personal. Itong si Biancy. At yun, kapag ka nga daw minsan umaalis itong sa tatay ni Biancy, pinupuntahan yung bahay nilang dati dahil may mga baboy pa po siya ron. Actually, mga bagong panganak po yata at pagkarami-rami yung anak. So yun, at mas maganda pa rin kung nasa safety palagi kaysa iniiwan na nakatiwangwang yung mga pintuan. Kasi pag wala siya, paano na lang kung sinanay lang nandyan, tsaka yung mga maliliit na bata, dahil pumapasok din si school si Biancy, tsaka yung kapatid niya na nag-aaral na, yung mga malalaki. Pero kung ako naman po yung magsasuggest guys, ay napakaganda po na malagyan yung front door tsaka yung back door ng screen door. Yung matibay po, yung uso po ngayon. Yung screen door na doble, yung niya. Yun, at least kahit nakabukas yung pinakapintuan mismo, kung nakalock naman po yung screen door, para tuloy-tuloy pa rin po na merong ventilation. Yun, yan naman po yung aking sariling suggestion. So yan guys, so tuloy po natin. Pero ibig sabihin ko, mayroon unang mag-i-interest. Kasi, malaki ng bahay. Paggabi naman po, sarado sa lugar. Kahit sa umaga, kailangan magsara. Siyempre, marami man din yung tao. Parang okay lang naman. May bukas dito sa... Kailangan pa rin safety guys, lalo-lalo, Hindi naman sa sa mga taga dyan sa lugar na yan. Pero siyempre, minsan, may mga tukso, hindi naman, kahit sabihin natin na hindi taga dyan, yung mga, kung sakali, may masamang loob na papasok sa bahay na yan. Kasi nabablog po kasi itong buhay ni Biancy, kaya kahit taga malayo, pwede magsadya para pumunta dyan. Alam nilang umaalis din yung tatay ni Biancy, kasi nga po, nabablog yung buhay po nila. So guys, so kailangan talaga, talagang safety palagi. Yun. Ay, pamerienda. Sinang nagbili ng pamerienda? Grabe naman. Tama-tama, oho na ako ay. Ay siya. Atikman ko muna, Biancy. Hindi nagpaalam na kasi ako, sabi ko pupunta na ako alam mo naman, nakakita ko ng Royal. Parang sinasabi ni Boss Berador, pinapaalala niya yung Royal, kung saan nag-umpisa ang EDC. Yun. Mas masarap uminom, Inom tayo at malayo pa bagay alakarin natin. Pinatali ka mata pa kaya. May ka pala. Tay. Oo, hindi. Ganyan daw talaga, pag mga in love. Si Biancy, iba yung ngiti ni Biancy. Ayun. So yun guys, And grabe po yung mga marikas ni Boss Berador. Boss Berador, shout out. So yan guys, marami na naman po tayong nalaman bago na mga hindi karaniwan na nabablog tungkol sa EDC. So yan guys, at hanggang dito na lang ulit. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutang mag-thumbs up
At saka pindutin na rin po yung subscribe button kapag ka po hindi pa nakakapag-subscribe. So, magkita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And God bless po sa lahat. Mag-ingat po tayo. And kita-kits po ulit. Bye-bye.